Ilan lang ito sa mga likha ni Max Balatban o Max Bal, isang abstract painter o mas kinikilala bilang isang architectural abstractionist. Nagtapos ng kursong Fine Arts major in advertising sa University of the East Caloocan noong 2002. Nakamit niya noong 1991 ang first place sa De La Salle Arneta Drawing Competition at mula noon ay malayo na ang kanyang narating. Isang maswerteng taon para kay Max Bal ang taong 2009. Itinanghal siyang Grand Prize winner sa first GSIS Abstract Art Competition at sa third AAP ECCA Abstract Art Competition. Siya rin ang Philippine representative sa 7th Florence Biennale Firenze, Italy, kung saan ay napagkalooban siya ng Silver Award of Lorenzo Il Magnifico. At kinilala siya ng kanyang universidad bilang outstanding alumni ng nagdaang taon. Simula 1999, siya ay nakasali na sa 27 na group shows sa iba't ibang gallery, museums, malls, cafes, at maging sa CCP. Tunay nga, si Max Balatban ay isa ng world-class artist na dapat ipagkapuri ng bansa at ng bawat Pilipino. Mabuhay ka, Max Balatban! Talaga pong nakabubusog ng puso na napakaraming ani ng kagalingan ng Pilipino sa larangan ng sini. Kanina lang po, hindi namin alam, mukhang nakapunood pa lahat ng mga noon ng ating mga Board of Judges dahil nahihirapan pa ho sila sa pagpili sa ating kundi man Queen and or King for this week. Pero ngayon naman, nandito naman ho ang hali natin. So, prinsipe ng pagpipinta na si Max Balatban, ang ating featured TV gallery on the air na painter sapagkat siya po ay nagwagi sa Biennale sa Florence. So, pababatiin po muna natin, tingnan ho ninyo, no? Pakita natin yung napakalaking medalya na natanggap ni Max at mamaya papakita niya yung napakabigat na libro kung saan nakalakip doon ang kanyang likha na napakaraming mga lumahok sa iba't ibang bansa. Ngunit Pinoy, ang bandila ng Pinoy, ang itinaas ni Max. So papatingin po muna natin si Max at papakita ko natin, sabi ko kay Max, ewan siya masyadong shy. Pagyabang niya ang kanyang kagalingan. Dahil inspirasyon siya para sa ilan sa atin na ang mga kabataan dyan na interesado ring tahakin ang ganitong landas. Okay, Max, bumati ka na kay nanay, kay tatay, sa girlfriend mo at sa iba pa. Okay. Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood. Magandang araw po, Ma'am Cecil. Salamat po sa pag-ibig dito sa akin. Siyempre, pinakandila natin dito ang mga siga. Dito po. Okay, nakita na ho ba ninyo na feature na ba yung medalya? Ngayon, ipakita mo, Max, ang napakabigat na libro na how many countries participated, Max? Actually, it's 83 countries po. 83 countries, ha? Almost 2,800 participants. Tignan po ninyo yan. Tapos, lumabas. Ayan, pakita niyo yung libro. Classic book. Tapos, tignan natin kung saan nakalagay ang likha ni Max na nakalahok at nagwagi. Ayan, Max. Bali, ito po yung pinanalo nating opera. Ayun. Entitled Avenida Manila. Nirepresent ako talaga yung Avenida kung saan ako lumaki. Kaya, yun. Yan po. Malay nyo, dahil tubong Manileño, baka naman mabigyan rin ng parangal na patnubay ng kalinangan ng siyudad ng Maynila sa pagkakatayan. Actually po, sa Caloocan side ng Avenida po ako. Sa Caloocan side. Okay. So, pwede naman pagatian ng honor. Pwedeng mag-away ang mayor ng Caloocan at mayor ng Manila sa pag-claim kay Max. Pero ang buong bansa ng Pilipinas ay sinasaluduhan siya. Okay? At bukod doon, meron ding isang nakalahok na Pinoy pero hindi nakarating. Opo. Actually, dalawa po kami Pinoy na naimbitahan. Ito po yung isang Pinoy.
Anong pangalan niya, Ito Max? si Art Berlido. I see. Oh, Ito po yung trabaho niya. yun naman ang trabaho niya. Pero makikita ninyo dito sa ating TV gallery ang estilo ni Max. Kasi may uniqueness kasi parang pinagtugma niya o kinambal niya ang architecture at saka painting. Ano? Makita niyo yung space relationships ng kanyang tinataguri ang mga likha. Opo. Ako po ay nag-aral sa FEU before As an architecture. architect. Yeah, tapos po, mga 2 years doon, nag-decide ako kukunin ng fine arts sa UE Caloocan naman po. From then, isip ko siyang inspirasyon yung background mismo ng dalawang kurso. Ayun. Saka ko siya kinumpina. Hanggang sa nakabuo po tayo ng ganitong klaseng obra. Yun, creative fusion. Yan ang kailangan walang limitasyon sa imahinasyon. Hindi ho ba? Tama po. Talagang pwedeng lumipat at higit sa lahat, alay ang talino na nandoon ang mensahe paglalarawan tungkol sa yaman ng ating kalinangan, ang kagandahan ng ating bansa, at kung paano magagamit ang sining na puwersa ng edukasyon, katulad dito sa Kundima. So anong nais mong mensahe sa maraming mga artists, ano? Tignan nyo, miyembro ng AAC, nag-umpisa 6-year-olds, 8 years old, kumikita na, di ba? Si Hamza Marbella. Opo. Siguro sa akin, ang masabi ko lang sa mga, lalo sa mga batang artist na nalilinya sa pagpipinta, pinakamaganda siguro, lakasan nila yung loob nila, tsaka maging totoo lang, yun lang naman kasi ang pinakasikreto huwag tayong maglokohan, ikwento lang natin kung ano yung totoo. Tapos, huwag na tayong lumayo sa mga lugar na kinalakihan natin. Dahil tayo nagsisilbing taga-kwento ng lugar. Yun. Napakagandang mensahe ang binigay ni Max. Yan po talaga kanina, nung humahanga siya, sabi ko, Max, sino ba ang pili mo? Medyo hirap rin ho siya, no? Hilo pa rin si Max dahil napakagaling rin ng ating mga Kundiman singers. At ang maganda dito ay nakikilala ang napakagandang likha ng mga titik at musika ng ating mga henyo sa lyrics at composition. Kanya ipapasa po natin kayo ngayon sa ating horado para sabihin na kung sino ang nagwagi. O kay Beth muna dahil meron rin siya siyempreng interview muna sa ating mga Serenata boys and girls. Okay, Beth. Ma'am Cecil, konting suspense naman. Maya-maya ilang minuto lang pa malalaman natin sino ang hari o reyna ng Kundiman.